Anay ko? Pastor! Hindi ko anong pastor ang sinaas ko. Pwede na. May buntag mga igsoon. Lipay batang tanan nga niya ta diri karon. Kulba bandi ay. Kulba magbugnaw mga igsoon. Ngayon lang kog ka ng pasensya daan kay basin magkanga ako dire kay wag yung ko'y tulog kay pitin ako ka balaka o kung sa ko iingon karon kay Friday ko nakabalo nga dire di ko magkuan pero mga igsoon if gusto ta gamiton sa Ginoo mga igsoon gamiton ta sa Ginoo. So ang akong gipangalan sa akong kanang sermon karon is losing control. Akong i-start ni siya by asking a question. Why are children so naturally carefree and joyful? Ako din ang mga igsoon natin na si Ephraim. Nagkanta ko nagkuan, read your Bible, pray every day. So, why are children so naturally carefree and joyful? Children are so naturally carefree and joyful because we feel, at nga time, itong mga bata-bata, we felt secure. Ang ato aranggi kanang una-una sa una is ang pagdula, pagkaon, o bisag unsa pa nga mga basic nga mga butang nga una-una sa mga bata. We are reliant. We rely on our parents for food, shelter, love. We feel safe. Mga igsoon. So, sayo na kayo i-feel nga wala tay kanang mga balaka sa kinabuhi if bata ta kay na cared for na tanan na kanang provide na tanan sa atong parents. Of course, naiuban na mga bata nga wala naka-experience na pero naay good news mga igsoon sa enda ni tanan. But because I had that reliance, it was easy to be close to God. Kay it was easy to be reliant on Him. Sayo na kayo i-feel nga, sayo na kayo nga mag-rely ta, sayo na kayo nga mo-rely ta siya as children kay na feel na nato daan sa atong parents. So familiar kay siya nga feeling ang pag-rely sa Ginoo. If sa una if wala kwarta sila mama, igora Lord, ikaw day Lord. Ikaw may tagiya sa kalibutan, papalit ko itong dulaan Lord B. Kadumdam ko mga 9 years old ko nga kanang ambot og ka dumdum ba mo ng PlayStation Portable sa una nga kanang grabe kay nako pagampuan na mga akong birthday kay October 28 din akong pagampuan na sukad pa January. Nagampo gyud ko nga Lord kanilang isa lang kanilang kanang PSP. Sige ko kanang ampo gyud na kada adlaw. Niabot ako birthday. Naagyod ko PSP so mo na. Grabe kay ko nga kuan. Kada adlaw nagig ko magampo nga. Lord, kini na pod Lord, kana na pod Lord. Akong gigamit ang Ginoo as kuan kanang make a wish. So, as we grow, we start thinking nga I'm big now. I'm strong. I can make my own way. I can make my own decisions. Di ba mga igsoon? Sa kitang mga kuan batanon kapila naman ta nakabanatan ng mga storya nga ako man kinabuhi nganong mag-vote man muna ako kadundong tanaw mga igsoon ako mismo nakadaghan nagyugo nakakuha na ng kuan mga times nga mag-rebel dita kay gusto na kita nga kita mismo mo stand sa atong own 2 feet. Independence feels like a badge of honor para nato. Kay proof na siya nga older na ta, that we can stand on our own 2 feet. Nga this is the kanang stage sa atong life nga data makasabot unsa nang control, data kanang crave o control nga kita nimo control sa atong kaugalingong kinabuhi. This is the turning point for most of us. Because
Holding on to that false independence is the very thing that leads to destruction, mga igsoon. And most importantly, it's where we start to distance ourselves from God. So most sa mga kanang mahitabo ni is from pre-pubescence to kanang pubescent naka teens basically nga makahunahon nata nga pwede na ako ma-independent. So dira ang turning point sa tuwa nga gusto na ta mag kanang palayo sa parents, sa Ginoo. So intro pa to mga igsona. So today we're going to talk about how our false control leads to losing control. The illusion of control. So control on the surface promises freedom but gives bondage. Di na ako masugod akong mga igsoon, akong testiwali. I want to start with a verse in Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but in the end leads to death. Importante na siya nga verse mga igsoon. Ato na siyang dumduman, kaya importante na siya paron niya. So back to the turning point, no? Turning point sa atong teens or kano sa manggali. This is also the point in our lives where we chase success. Kanang relationships, achievements. Mabaguhan kita sa atong freedom. Murag tanan gusto nato i-pursue. Tanan gusto nato masulayan. Being able to make our own decisions. This is the point nga ako mismo mga igsoon. This is where I started to sin the most. Ako. So, 2020, of course, na natin mga kanang misugod na ginag sin pagka teens. Pero, kanang usual nga, kanang peer pressure, kanang mga agyan na to mga teens, nga mga usual nga temptations. Pero, in my 20s, mga igsoon nga, nakasugod na ko trabaho. I remember nga pandemic to. Ang gusto ko magtrabaho kay initially ra akong gusto ra gyud kay mag-build ra ko PC. Mo ra gyud na. Mag-build og PC. It started with akong first job nga 12K. 12K ako ang kanang sweldo ato. Fueled me to do more. The more money I got, the more free I felt. Nga makahawa na ko aning balaya, wala na strict nga parents, makabuhat na ubi sa gunsa. Kay nagdako ko maigsoon nga kanang maglaag ko dapat nang orasa muli na ka. Nya kanang bitang lain kay sa feeling nga muli na ka din imong mga kanang classmate kay padulungay pa nga murag munindot na ang kwan, ang laag kay pagabi na. Nga murag na sila mo buhat og mga magic. So, mana na mga igsoon, ning sugod na ning sugod na ko crave og control og freedom og kana. So niabot sa point nga ning adto kog iligan kay face to face na. So by this point niabot na og 30 akong sweldo. Importante ning numbers mga igsoon. Basta stick with me lang. 30, nabot nag-30 ako ang sweldoan ng neto kong iligan kay para mag-skwela. So, there I let loose. Nga kada weekend mag-inom, kada naglingo-lingo gid akong papa. Kay nagi kay mga mahibalan ron pa. Kanang kada weekend mang libre ko kay para na ko'y kuyog kainom manana na ko'y kwarta ng kuan kuan na independent na kayo kung pamatay isang kugulingon. Control na kayo nako akong life, pero I wanted more freedom, I wanted more money. So muna dihan ako ng sugod og kanang ngutang because I was living above my means. Kanang grabe na kayo akong kanang desire nga hiduta na yung lifestyle oy.
Isang pagdili na isang pagdili na ma-afford ang utang kay para lang makalibre or makaunsa. Above my means nga kanang magpakanaa ba. I like the feeling nga ni-feed siya sa akong igong, makalibre ko, makakuan ko, while at the same time nag-feed ko sa akong sins. So, pero mga igsoon, at nga time, it was easy to find jobs. So, feeling na akong, mabayaran na ning utang. Kay sayo na kayo, kanang mga listing. At nga time, kay pandemic man, so daghan kayo kanang listing sa online ato. So, niabot og point nga ni 60 na ako ang kuan. Ni 60 na ako ang sweldo. O namin, dako na dyan kayo kung ulo atong mga igsoon. Di man ka? So, pero, with 60K, ang akong tulog na mga 5 na lang ka oras, 4 na lang ka oras, we will sacrifice anything to chase success, mga igsoon. If kanang success nga, kanang kalibutanon nga success, we will do anything. Basta bahala pag kanang wala na kay tulog, wala kay kalipay, basta kay maka-chase ka na. So it only fueled my urge to borrow more money. Kay samot na karon nga 60 mabayran din ang mga utang. Kay 60 good. Until one day may tawag ako boss. Ana siya nga kanang ganahan ko sa imo ang trabaho. Ganahan ko sa imo ang work. So ako na lang ning i-fire ning uban. Then ikaw na bahala ning tanan. So magsuon ni abot jud og point nga 400,000 akong sweldo. So imbes mabayad sa utang, kabawon sa akong gibuhat. Ibalhin kog Cebu nga wala kabalo akong ginikanan. So ang ilang hunahuna na ako sa iligan, mga igsoon nga gaskwila nga sige pag ikong tawag ni mama itong ama, stress na kay ko, sige ko toon na pero stress na day kayo kaya ang trabaho grabe na kayo sa tanan, kuha nagyug ko itulog sa gamay. So dito sa Cebu mga igsoon gipadayon ang lifestyle nga inom-inom. Samot na kay Cebu na pang city clubbing na gyud. Di pareha sa iligan nga kanang kuan lang, bar lang. Dito na gyud. Niabot na ko kanang clubbing and dito pod ko sa Cebu na introduce og marijuana. Ngayon. Dito ko na introduce og kanang first time dito na ko nakasulay ko og kanang smoke ana. Ito na time, hunahunan ako, kanang big shot na kay ko. Kanang, na ako sa kondo, 400 akong kuhan niya. Bisag unsan akong mabuhat. Like, grabe na kayo good freedom. Mustorya kag freedom. Mustorya kag kanang nag-chase kag kanang success. Feeling na ko, grabe. Duta na kaya ng kinabuya eh. Nindot makaya kong kuhan. But, kung sa gihatag sa Ginoo mga igsoon, pwede ra gyapon niya ibawi kayo. So na-demonetize tong mga channel nga ako may handle nga kinahanglan jud ko mole sa dire sa Roqueta. So kinahanglan ako nag-terminate ang contract sa kondo, gibayad pa sa damages nga unsa pa man kay akong mga damages na buhat dito. So, at this point, makapangutana natagam ka adto. Yang akong tubag ninyo mga igsoon kay wala. Kay, lagi, ang atong hunahon na, building hapon kayo na, ning samot na nun akong drive, nga murag, niabot ko ito nga point. Karon nawala, pero ako may rason nga niabot ko ito nga point. So, mabuhat, hapon ito nang gusto. Maka-earn rin hapon ko ito, inato kadaghan. So after working 1 year mga igsoon sa Dres Balay, ay Dres sa Oroqueta balik mga 2023 na ni. Mibalik ko og iligan. This time mibalik na og 80 ang akong sweldo. So ani nga point kay murag kuan na kay ko, nga murag ning wise na kunahay ko. Nga nakakita ko kanang friend nga gatudlo nako unsaon pag kuan
unsa ang pag-handle sa kwarta, unsa ang pagsugod ng negosyo kay insect man siya. So murag anak ko yes, kabalo na gyud ko sa pag-handle kwarta, di na ko mapareha sa unang waldas ra gyud. So feeling na ako madato na jud ko kay nana ko'y secret money tips sa akong migo. But there my sins got even worse. May to sa iligan. Ano ito kong iligan, ning hawak ko balik sa kuan. Ako na lang yung pasensya na mga igsoon, ako na lang yung ika ng yabutanan. Like ako, makasabot ra mo na kadugan. Lahi-lahi nga bayi every night dito sa kanang ako ang pad, drugs gyapon, marijuana. Pero may uli ko balik sa Orqueta after ato nga last nga ni ato kog iligan kay para makasave kay lagi wise na kunuhay aron di na ako magbayad og kuan, di na ako magbayad og kanang akong gipuy-an, di na ako kanang bayad og utilities. Katong friend nako nga naghatag og money tips, magisuon katong insect. So moto siya ang kanang atong napamis iligan, siya gid pirmi ang kanang ako ang ka-hangout nga magtawag mi online nga kanang magkuan ra mag-smoke ra mi. So hi kay mi magstorya mi basta naman imong kuan. Basta naman ang imong kwarta. O ginana para nako siya ako siyang kanang ning-rely ko sa iya para sa money pero ako ka realize nga siya po nagdala nako og kanang into kuan. Siya may gahatag na kog kanang mga contacts, mga plug ug ako magkuha ng mga marijuana. So while nako dire pero gahangout gyapon naman ka mga iso ning kanang lala na kayo nga naan ako dire sa Orqueta pero maako gihapon ako tago dito sa akong kwarto sa amua nga marijuana ko. Wala sila kabalo. Wala gina sila kabalo. Kanang so Gamla ka mag-zone, nani kuan, nani ending. Kanang so gaplano mi atong amigo nako nga maglaag mi Manila. This was in March. Mag-zone, nagplano mi nga maglaag mi March. Last month. March 21st, 2025, may ato kong Manila. Ato ko dito, ang akong gingon nilang mga magpapang magtrabaho. Nakast ko, kaya akong trabaho mga igsoon kay voice actor man. Nakast ko ka ng nakast ko ka ng show nga 40 bayad. Wala good ko ikuan. Bakak lang good. So, supportive kayo sila. Sila nga, sige, kanang kuan. Naka-book na plane ticket, nakakuha na ka, naanak ka. Nag-pray pa mi before ko ning leave para sa flight. Yan pas mama nga, be a good example ha, be a kanang kuan, kanang pakita jud sa mga friends nga kuan ka, Christian ka. So, anak ko nga, ma, kanang manamo ko nang kinabuhi umana ko nang kanang pagsin. So before ko miadto sa Manila mga igsoon, gaplano na mi atong friend nako nga mag-molly. If mo kabalo ng molly, ecstasy na siya or party drug. Kay lagi gusto ko mo try og daghan kay nga maubutang kay free na good kay ko. Like bisag unsa na akong bisag unsa na akong ma-afford, blah blah blah. Freedom, control, nananakot tanan, kunuhay. So nihatag pa ko sa bayad beforehand. Pero dili man available ang molly. So magpalit siya acid. If wala mong kablon sa ng acid, kanang kuha na siya, psychedelic na siya, nga makakita kag butang, makadungog kag butang. So, idugang pa jud ko bayad para lang makasulay jud mi. Kay kuan lagi experience. So it was 2:37 a.m. on March 22 sa isa ka condo with strangers mga igsoon. Akong friend akong kaila dito.
So kanang acid mura siya kanang papel ra ibutang nimo sa imong dila, then magulat kag isa ka oras before siya mo kick in. Gidugangan pa jud na mo og weed. So grabe na kayo ang murag ang kanang acid mga igsoon, klase-klase na siya nga droga, gibutang sa isa ka buok makuan, plus gidungagan pa jud na mo weed. So grabe na gyud kayo ang kanang kuan ba. So tingala ko mga igsoon, kay after 1 hour nga kanang diha na dapat mo kanang epekto ang acid is sila akong mga kauban tulungan mi kabuk nagtake og acid. Ang mga kauban dito duha chill ra kay sila, nagalingkod ra sila, gahigdar sila, mura ra sila wala. Pero ako mga igsoon, mura ko kanang niinit kaya ako lawas, murag dili ko ka contain sa akong energy, mura ko kinahanglan gyud dagan or mo jumping jacks or unsa ba na jumping jacks gali ko. So niabot ang point nga tanaw ko sa mga naong sa ilang kuyog nga murag nahadlok na kay ilang mga naong. Ako nganong nahadlok man kay mo, nganong kanang murag tanaw ninyo nako, mura man kog kanang kuan, mura man kog kanang mura mo nakakitag wakwak or ungo. So pagkabuntag na ko nakabalumig son nga nagkanang adto nga time nga nahadlok na kay sila sa itsura nako kay na purple na daw ko. Muna lang yun na purple na daw ko. So muna ang definition sa while gahitabo to, bad acid trip. An intense, terrifying experience during an LSD high, often marked by overwhelming fear, confusion, panic, and feelings of losing control. Funny kay mga igsoon ba kay aning nagkatawag yung ko nagtanaw ko aning kanang nga definition kay all this time nangita ko control, nangita ko kanang freedom, then i-end up ra ko aning nga kanang kanang state of losing control. So until mga igsoon kinahanglan ko ning lingkod yun kay heavy na kayong gibati. Ang murag bugat na gyud kay ako lawas. Dahil dito na ako nakabati mga igsoon nga murag ko mawala. Murag ko mahawa diri sa kalibutan. So dito na ako nagpangutanas mga tao nga adong na ko mamatay no. Padung na ko mamatay, sige bisag kinsa akong giling-ilingi, padung na ko mamatay sila. Ngayon sila nga, diloy. Narakadiri, napakadiri. Pero ang ilang uban kauban dito kay ana. Unsa na gananing hawak na nang nagkanang unsa na nagpangagho na sila. And I remember mga igsoon, the last thing I said was, Lord God, forgive me for all my sins. Sa tanan akong gusto pa na akong mabuhat, sa tanan akong gusto pa i-pursue sa kinabuhi, ang last ragin akong nahunahunaan is, Lord God, forgive me for all my sins. And I felt so hopeless, mga igsoon, helpless, scared. Mura gito. Mura to, tanan nga daghan kay kog plano, daghan pa kay kog i-chase unta, pero mura to. Dito ako mawala. And that's when things got even worse, mga igsoon. You know they say nga kanang ug mamatay ka kay mo flash before sa imong eyes ang imong kinabuhi, imong tibok kinabuhi. You could argue nga katong previous na ko nga nabate kay tungod ra to sa drugs, pero nakita gyud ako mga igsoon akong life ni flash before my eyes over and over and over, kabalik-balik yung mga igsoon nga with a voice nga sige ingon nga mura to yung kinabuhi. Tinggal katawa siya, mura to yung kinabuhi, katawa kay siya nya asa mura to yung gikamatyan. And I thought mga igsoon nga kuha na to kanang ang devil na to nga nagkuan sa ako. At one point I thought nga mo na to ang hell, nga mo na to ang punishment nako.
Kaya kabalik-balik, rin siya, murag gusto na yung kumuhawa mga igsoon, pero ang ako rin yung nakita o balik-balik kaya akong kinabuhi nga walay na-achieve, walay anything if mo ato ko sa Ginoo, unsa man ako itubag niya, nga pasudlon ti ka diri, unsa man imong nabuhat, wala ko'y matubag mga igsoon. To see what I lost tungod sa pag-seek og freedom og control, grabe kayo ang akong nabati atong nga moments mga igsoon. Dito ko nakarealize na all this time I was not free. I was a slave to sin. Balik ta sa Proverbs 14:12 mga igsoon. There's a way that seems right to a man, but in the end leads to death. But you know what, my igsoon? Just when I lost all hope, grabe na ko, mo na gyud to hell, mo na gyud to grabe na kayo ako ang kanang gibate, grabe na kayo akong kanang, grabe tang ingon nila nga nasa ulahi ang pagmahay. Gabalik-balik yun na sa kong utok, mga igsoon. Gabalik-balik yun na siya sa kong utok nga saying. So just when I lost all hope, mga igsoon, just when I thought nga mauna jud to, nga nawala na jud ko, ay bright kayo nga light, mga igsoon, nga nay cross sa tunga. Hindi na ako na malimtan, mga igsoon. Hindi na ako na malimtan. And I heard the voice that said, "This is your second chance. I'm not going to do it again." Jesus saved me twice, my son, on the cross and in that room. And He showed me what His plan was for my life, my son. My ministry. Ingon siya nga, my calling is to minister to people just like those people in that room, my son. Broken, lost, addicted, trying to fill that void inside, trying to take control, but actually losing it. And I know right now there are people here nga also broken, lost, addicted, and trying to fill that void inside. And I'm here to tell you that only Jesus can fill that void, mga igsoon. Only God can give us true joy and peace. Trust me, mga igsoon. When I got home, pag-abot na ako yun mismo, I started seeking God. Started cutting off anything and everything that did not please Him. And I repented. Mga igsoon, I've never been more at peace and happy in my entire life, mga igsoon. Sabi kayong Ginoo, mga igsoon. We have a Father in heaven who only has our best interest at heart. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future, my son." And He says in Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." Philippians 4:19, "My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." My son, it's time for complete surrender. It's time to give everything up to the Lord, my son. If you have struggles right now, financially, sa imong family, or anything, it's time to stop relying on yourself. Stop trying to control everything and let God make the decisions, mga igsoon. Let God take the wheel, mga igsoon. God doesn't want a half surrender. God wants complete surrender, mga igsoon. We have a Father in heaven who knows everything there is to know. Why not entrust all parts of our lives to Him? Start today, mga igsoon. Repent. Let go and let God. Mura to ako ang mga igsoon. To God be all the glory.